meron akong importanteng sasabihin tungkol sa event na to. Ito, si Casimero, Rolando D, Mark Strigel. Baka hindi mo pa rin alam pala ha, si Eman Bacosa re-rest back na. May update tayo dyan. At yung laban ni Teofimo Lopez at ni Canelo Alvarez at si Pacquiao. Hindi na ba siya sa wildcard gym magte-training para sa laban niya kay Floyd Mayweather? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Welcome back po sa Pauka Sports, ang inyo pong lingkod, Pau Salud, nagbibigay lang ng pawang katotohanan, syempre. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang Arena Plus sa Stig sa Sports. Kung interesado ka sa Arena Plus, sa legit, lisensyado ng Pagcor, please message lang para sa link at saka check the description. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating balita. Unahin na natin ang announcement po ng Cuadro Alas Promotion na of course, support pa rin naman natin lahat po ng promotion ng boxing kahit kay Casimero. Siyempre. Malaki yung target namin sa ngayon, yung binigay na opportunity sa amin ni Kamida at hindi namin sasayangin to. Naglabas sila ng poster at ang laban po ay sa June 20 sa Manila. At special guest nila, si Rolando D, ang champion po ng bare knuckle. Always remember, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish and will have everlasting life. Si Mark Strigel, physical fitness Asia, physical Asia, sikat na sikat yan. Thanks, bro. Got it. Appreciate you. At syempre, yung idol ng karamihan natin, John Riel Cuadro Alas Casimero. Hindi po sila lalaban. At syempre, kasama din dyan yung Filipino-made boxing gloves na ginagamit ko po sa training. Yan po yung payantog. Actually, interested ako dito sa event na ito, yung ganitong klaseng event. Hindi lang kasi ito sa boxing eh. No? Meron ding business aspect ito. It's part of the Philippine Blockchain Week. So, ganyan yung mga interesado ko. No? Kaso may problema eh. Last time, nag-register ako dito. Kaso, sa dulo ko na lang sasabihin kung anong nangyari. Okay? At alam ko, nagtatanong pa rin kayo kung ano ba mangyayari din sa laban ni Casimero at si Nery. Okay? So, hintayin na lang natin kasi malapit na yan mag-announce. Okay? Ito muna. Support muna natin yung Cuadro Alas Promotion. Speaking of announcement, dami pa rin nagtatanong kung kailan daw laban ni Eman Bacosa Pacquiao. O, ito na yung update Ring the bell! Re-rest back na si Eman sa April 24 kaso na sa Never Say Die. Actually, hindi pa ako napanood yan eh. Hindi sa loob ng ring sa kanyang artista. Wala pa akong idea sa boxing. Try ko siya i-message soon kung anong plano nila sa boxing. Pero alam ko marami pa rin sumusuporta kay Eman Bacosa, whether sa boxing o sa kanya pong artista career. Isa ka ba doon? Comment mo nga kung isa ka sumusuporta kay Eman Bacosa. Speaking of plano, gusto ko rin i-share sa inyo Teofimo Lopez, para sa mga tunay na boxing fans ang swerte nito, he is ordered to fight Lindolfo Delgado for the IBF title. According po yan kay Mike Coppinger, no? Swerte. Kasi galing sa talo itong si Teofimo kay Shakur noong January 31. WBO Super Lightweight title yon ngayon, 2026. Nabigyan na naman siya ng susi. Ito para naman po sa IBF vacant title. Grabe ang swerte nito. Pero itong laban po ni Teofimo Lopez, pwedeng maging crossroad fight eh. Kasi ang kalaban niya undefeated, magaling din. And he's still good. Pero pag matalo siya dito, baka gatekeeper na siya. No? Pero pag panalo siya, hindi magaling. Good. Saka na natin pag-usapan yung prediction ko dyan. Okay? Sige, prediction ito. Canelo Alvarez. Yan, big fight sa September pero wala pang kalaban. Ang bali-balita, either si Christian Mbili o si Hamza Shiraz. Sa akin, both are good prospects or candidates. I just hope it's one of them at hindi iba. No? Baka biglang iba pala eh. Si Hamza kasi, sikat na rin yan sa British or sa UK. Matangkad, tingin ko mas kayang talunin ni Canelo. Medyo mahirapan si Canelo dito. Pwede, pero mas kaya. Kaya Adames nga, medyo nahirapan din itong si Hamza Shiraz eh. At pag nanalo itong si Shiraz sa laban niya sa May 23 kay Alem Begic, I don't know how to pronounce that.
Ito, isang pwedeng-pwede. Isa pang pwede, at kasama na sa listahan dahil balita na rin sa mga legitimate website gaya po ng boxing.com, yung Christian Mbili. Medyo nakakatakot ito, 24 knockouts and 29 wins. Delikado si Canelo dito kasi pressure fighter ito eh. And to even consider this is actually brave for Canelo, especially at 35. Especially, talo siya kay Terence Crawford sa last fight niya. So, kailangan niya makabalik. Mahirap na labang agad. Ganyan talaga sa Turkey. Gusto niya yung mga gagandang laban. No? At itong Terence Crawford, marami nagsabi na one-sided, pero iba pala yung nangyari. Alam niyo na kung sino man nagkamali. Nagkamali ako. Malamang isa ka rin. Umaming ka na. Canelo ka rin. Crawford ka? Sige nga, kung Crawford ka, comment mo Crawford ka talaga nun? Dami kayong mali. Speaking of mali, last na ito, Mayweather, ha? Mayweather, parang tahimik pa rin sa Pacquiao fight. I think Netflix needs to impose something dito kay Floyd Mayweather to mention that the fight is on, that it is a professional fight. So, to remove all doubts. Tahimik eh. Buti pa si Manny. Manny is moving forward and is already ahead. According nga sa news na ito na sa Yahoo Sports, Manny will be even using the former gym of Floyd Mayweather sa Las Vegas na binrad na Pacquiao Prime Gym. Aray ko po, gagamitin yung sarili mong dating gym para sa laban mo. Mind games na yan. Ang tanong, paano yung wildcard gym? Di natin, abangan na lang natin. Ito, ang hinaabangan nyo, ito na yung sagot. Tungkol to dun sa Philippine Blockchain Quadro Alas Promotion Boxing Event. Alam nyo po ba na dito sana kami sa event na ito maglalaban ni Jason Casimero? Ito yung in-offer nila sa akin. Legit to. Kaso hindi natuloy. At ang kausapin nyo dyan, si Jason, kasi ako ang hindi umurong. Okay. And just in case mapapanood nila to, open lang ako sa business, negosyo tayo. At syempre, para matapos na yung issue, para mag face-to-face na kami. Hindi po ako naghahamon, but I'm open for business. Just to be clear, okay? At alam mo, isa pa, nakakalungkot. Nung hindi mo natuloy, nag-register pa rin ako. May access na ako nun eh. Nabigyan na ako, sabay biglang tinanggalan ako ng access. Bakit kaya?